gabi po sa inyong lahat. Ito po ang programang Back to the Scriptures na maglilingkod po sa inyo sa loob ng isang oras ng mga katotohanan na magmumula lamang po sa banal na Biblia. Matatagpuan po lamang sa DWBL 1242 kHz AM band. At kasama po natin ngayon si Brother Ronald. Good evening sa inyong lahat, mga giliw na tagapakinig at taga-subaybay, mga suki sa programa pong Back to the Scriptures, saan man po kayong sulok ng mundo. Alam ko po na kayo po ay nakikinig at sana po ay pati yung mga ngayon lang nakapakinig ay binabati natin. Sana po nasa mabuting kalagayan, samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Yes po, at kung kayo po ay may katanungan patungkol po sa ating topic ngayon, maaari po kayong tumawag. Open po ang ating linya ng telepono sa 631-2646. That's 631-2646 at 631-2647. Or mag-text po sa number ni Brother Ronald 0923-424-7330. Ulitin ko po, 0923-424-7330. Okay. Yes. Sister Sheila, gusto kong batiin muna yung atin pong pinanggalingang church kahapon dyan, ano? Sa Kanumay Seventh-day Adventist Church sa may Valenzuela. At tayo po ay tunay din na-bless sa ating pong mga kapatiran dyan. Lalo na nung bandang hapon, nagkaroon po ng sharing dyan between Seventh-day Adventist tsaka yung grupo ng Gospel of Christ Church or Fellowship. I forgot the exact name na sa pamamagitan po ng kanilang representative na si Pastor Wilson Flores, no? Napakaganda ng pag-uusap. Ang topic ay salvation. Ngayon, doon sa mga nagtatanong po, napansin ko sa YouTube, sa Facebook, marami ho ang nagre-request na sana ay ma-upload daw ito sa YouTube. Gusto ko po sanang i-upload ito sa YouTube, Sister Sheila. Kaya lang ay request din nung atin pong kausap kahapon. Sabi niya ay hindi muna daw dapat i-upload sa YouTube para gusto niya munang makita. Kaya ang gagawin natin, edit natin, tapos bibigyan natin siya ng kopya, pag-approve sa kanya, tsaka natin upload sa YouTube. Para sa kapakinabangan ng lahat. At sana po ay konting pasensya muna. Kung kayo'y natakaw doon sa mga pictures na nakita niyo sa Facebook. At siyempre, kahapon ay hindi nga pala nakasama si Sister Sheila doon. Kasi kinailangan siya doon sa Deaf Ministry sa Pasay English Church. Pero kasama ko naman doon yung atin pong kasama na sa member ng ating team, si Brother Juanito Relampagos. Nakikinig siya ngayon, no? Magandang gabi sa iyo, Brother Juanito, sa iyo, at sa kay Rona at sa iyong anak, no? Ang anay nakasama natin si Basti tsaka si Mateo na nakikinig ngayon. At sana pagpalain kayo. At ngayon nga, ikausap ko lang siya kanina at kanilang inaayos kasama si Brother Frederick Gela na kasama rin, advisor din sa ating website. Talagang pinagpapala ng Panginoon ang ating programa dahil sa dalawang kapatid na ito, si Brother Lampagos at si Brother Gela. At ganoon din yung mga tulong na ibinigay sa atin ng ng Kanumay Church, no? Alam nyo, talagang sabi ko nga ay talagang pinagpapala ng Panginoon ang ating programa sa radyo, Sister Sheila. Kasi parang halos naghihingalo na yung ating funds. Totoo lang, no? Yes. Kasi naghihingalo na po at talagang sabi ko nga kay Brother Juanito, kung wala ho tayong pondo na darating itong August, no? Ay siguro ibang gamitin natin ay mag-recording na lang tayo for YouTube. Pero may dumating ko galing po sa tulong ng Kanumay SDA Church. Maraming salamat sa iyo. At ganoon din kay Brother Artemio Colejado, nagbigay siya sa atin kahapon just through his wife, no? Nag-abot siya sa atin ng konting tulong. Thank you po. Okay, so siguro tayo po muna ay manalangin bago tayo magsimula sa ating paksa. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami na inyong mga anak. Kami po ay hindi karapat-dapat sa inyo dahil kami po ay makasalanan. Pero dahil sa inyong biyaya, narito kami na nagsisilbi bilang inyong mga tagapagsalita sa radyo. Na, Panginoon, gamitin nyo ang programang Back to the Scriptures, basbasan nyo po ito. Yes. Nang patuloyan, para sa ganoon, marami pong mga tagapakinig ang makakilala ng katotohanan. Maitaas nawa ang inyong pangalan at ang inyong kadakilaan, makilala kayo ng mga tao, malaman nila ang daan ng kaligtasan. Yes. At sama na po, I pray also sa mga sumusubaybay sa amin na sila po ay inyong basbasan
at tulungan na makita ang katotohanan. Ganon din po sa aming topic ngayon tungkol po sa doktrina ng Trinity at pagka-Diyos ni Kristo. Inihingi namin ang inyong patnubay sapagkat napakahalaga ng paksang ito sa kaligtasan. Ito po ay aming ipinararating sa inyo na may taos-puso sa pangalan lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po muli mga kaibigan. Ito pong ating topic ngayon ay isang napakahalagang paksa. Actually, ito ay continuation, Sister Sheila. No? Continuation ito ng ating series na tinatalakay, yung Sagot sa Iglesia ni Cristo, ang pabubunyag tungkol sa doktrina ng Trinity. Na nasa part 4 na actually tayo, Sister Sheila. Sa mga nagtatanong, sagot ito sa pagbubunyag para sa mga bago nakinig. Ang Iglesia ni Cristo po na tinayo noong 1914 sa pamamagitan ni Felix Manalo dito sa Pilipinas ay mayroong programang ang pagbubunyag. Kanila pong tinalakay ang doktrina ng Trinidad, hindi daw ayon sa Biblia, kundi ito daw po ay doktrina lamang ng Iglesia Katolika. Kaya naman po ang programang Back to the Scriptures ay sumasagot doon sa kanilang mga paratang na ang doktrina ng Trinidad ay hindi raw mapapatunayan sa Biblia. At pagpapaumanhin din po kung medyo sa tingin nyo ay napahaba yung ating series. Kasi po gusto ho naming himay-himayin yung mga talata na kanilang ginamit sa kanilang 30 minutes program. Kung tutuusin, 30 minutes lang po sila at gumamit sila ng mga talata. Gusto namin ho kasi kayong matulungan na matuto kayo kung paano ho babasahin ang Biblia. Kung halimbawa naman po kayo yung membro ng Iglesia ni Cristo, nakikinig kayo ngayon, ay itong Back to the Scriptures, ang aming pong sistema ng pag-aaral ng Biblia, nawa ay makatulong sa inyo para sa mga susunod pagka meron kayong napanood na programa ng Iglesia ni Cristo o kaya meron kayong napakinggan na pangangaral ng Iglesia ni Cristo, ay alam nyo na hindi pala lahat ng talata na kanilang binabasa ay tama ang interpretasyon. At gaya nga po ng ating sistema rito, ay atin pong hinihimay kung tama ba ang kanilang talatang pag-interpret sa talata. Yung talata, tama. Kaya lang ho, namamali dahil sa maling paggamit at hindi wastong pag-i-interpret ng Bible. At ang prinsipyo nga natin dito ay, Sister Sheila, ay yung tinatawag nating sola scriptura. Hinahayaan ho namin na ang Biblia lamang po ang mag-interpret sa kanyang sarili. Yun po ang principle ng sola scriptura, Sister Sheila. As much as possible, iniiwasan namin na kami mismo manggaling sa amin ang konklusyon. Gusto namin sa Biblia. Sapagkat napakahalagang paksa po ang Trinity at yung pagka-Diyos ni Kristo. Correct. Dahil pagka hindi ho Diyos si Kristo, ay delikado ho ang ating kaligtasan. Kagaya po ng ating naiwan nung last time, Sister Sheila, ay binanggit ng Iglesia ni Kristo yung sa unang Timoteo 2:5 na kung saan ay ganito ang sinasabi. Ngayon, ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo, baka naman para sa kanila ay Diyos ang Panginoong Jesucristo, kagaya rin ang pagtuturo ng mga paring Katoliko at ng mga pastor protestante. Hindi po ganoon, kapatid na Edgar, sapagkat itinuro po ng mga apostol na ang Panginoong Jesucristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan, gaya ng mababasa natin dito po sa 1 Timoteo 2, ang talata ay 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kapatid na Edgar, dito po ay maliwanag na itinuro ng Apostol Pablo na ang Panginoon Kristo ay taong tagapamagitan natin sa Panginoon Diyos. Iba po si Kristong tagapamagitan sa Diyos kaysa Diyos na kanyang pamamagitanan. Eh hindi pwede na ang mamamagitan sa iisang Diyos ay Diyos din sa kanyang likas na kalagayan. At hindi ho tama yung konklusyon na atin narinig sa kanila na hindi pwedeng mamagitan ay Diyos din. Kasi unang-una, natalakay na natin din ito nakaraan, pero gusto natin ulitin ito kasi kinapos tayo ng oras noon. Ang totoo niyan mga kaibigan, ito pong talatang ito, yung unang Timoteo 2:5, ay hindi po nito tinututulan yung pagka-Diyos ni Kristo. Bagkus mga kaibigan, ay pinatutunayan pa nga nito na Diyos si Kristo. Sa papaanong paraan. Kasi unang-una po, ang pagiging tagapamagitan sa Diyos at sa tao, hindi pwedeng tao lang si Kristo. Gaya po ng ating tinalakay noong nakaraan, ang papel ng isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at si Kristo ay napakalaki ng pananagutan. Unang-una, para maging perfect mediator ang ating Panginoon Kristo, kailangan siya ay omniscient. O ibig sabihin ay all-knowing. Kasi kung tao lang siya, papaano niyang makakaya ng isang tao na maging tagapamagitan ng bilyong-bilyong mga tao, ng libo-libong mga tao, na sabay-sabay
no? Na nananalangin sa Diyos. Paano niya iisa-isahin yun? No, kung tao lang siya. Kaya nga nakita natin na ang papel ng tagapamagitan ay kailangan ay omniscient siya, nalalaman niya lahat ng sabay-sabay. He can process all the intercessions o yung mga prayers ng lahat ng mga tao. Kaya nga in-example natin last time na sinabi ng Panginoong Kristo kay Pedro, di ba? Doon sa Lucas 22:31-32 na sabi ng Panginoon Simon, alam mo ba na hinihiling ni Satanas na subukin ka at ikaw ay alisin at bunutin na gaya ng ipa sa mga trigo. Subalit idanalangin kita. Yun ang papel niya as mediator, di ba? Tagapamagitan. Idinalangin kita upang magmanghina ang iyong pananampalataya. So, ito yung papel ng isang mediator. Ngayon, kung makikita nyo, kung tao lang si Kristo, paano niya isasabay itong ganitong sitwasyon? No? Kailangan maging Diyos talaga siya, omniscient. No? At nalalaman niya lahat ng bagay. Pangalawa, itong pinakamahalagang sa lahat mga kapatid, mga kaibigan, na hindi pwedeng si Kristo ay tao lang na tagapamagitan. Yung unang Timoteo 2:5, hindi ho ito against sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang tutuusin nga po, ito pa nga po ang nagpapatunay na Diyos si Kristo. Kasi po, ang binasa nila, yung unang Timoteo 2:5, isang tagapamagitan, taong si Kristo. Ngayon, pag tinuloy mo sa 6 pala, Sister Sheila, ito yung sabi sa 6, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubos sa lahat, na nagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. So, si Kristo po ay tagapamagitan at pangtubos sa lahat. Para maging pantubos ka, hindi ka kailangan maging tao. Hindi ka tao dapat. Kasi bakit, kung ating pong babasahin sa Biblia, Sister Sheila, ang tao ba ay pwedeng mamagitan sa kapwa-tao? Tingnan nga natin. Kapwa-tao at sa Diyos. Sige nga, basahin nga natin sa awit 49, 7 hanggang 9. Tapos talon ka ng 15. Wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan sa kanyang kapatid. Okay. Ni magbibigay man sa Diyos ng pagtubos sa kaniya. Verse 8. Sapagkat ang katubusan ng ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman. Yes, 9. Upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Siyol sapagkat tatanggapin niya ako. Ayon nga po sa binasa sa atin ni Sister Sheila sa awit 49, 7 hanggang 9 at 15, wala sa kanyang makatutubos sa anupamang paraan sa kanyang kapatid. Bakit? Kasi ang katubusan ng kanilang kaluluwa, mahal. Kaya si Kristo, kahit isang tao lang, na kapwa niya tao, hindi niya kayang tubusin kung tao lang siya. Sabi ng talatang 6, sa unang Timoteo 6, pantubos sa lahat. Kung yung isa nga, hindi nga kayang tubusin. Lahat pa. Kaya sabi sa 15, Sister Sheila at mga kaibigan, ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa. So, sino ho ang kayang tumubos sa atin? Tao o Diyos? Diyos lamang. Diyos ang tutubos. Kaya po, hindi ho tao lang si Kristo. No, ang nakita lang kasi nila dito, yung pagiging tagapamagitan. Hindi nila binasa yun sa 6 na bilang tagapamagitan, siya'y pantubos sa lahat. At kung atin pong babasahin din sa ilang bahagi ng aklat ng Biblia, lalo na dito sa Isaiah 49:26, Sister Sheila, na ang tagapagligtas, manunubos, hindi talaga pwedeng tao lang. At aking pakakanin silang nagsisipaghati sa iyo ng kanilang sariling laman at sila'y mga lalango ng kanilang sariling dugo na gaya ng matamis na alak at makikilala ng lahat ng tao na ako'y Panginoon ay iyong tagapagligtas at iyong manunubos na makapangyarihan ng Jacob. Napakaliwanag mga kaibigan, ang tagapagligtas at manunubos, Panginoon Diyos lang. Walang taong tagapagtubos, manunubos, tagapagligtas. Si Kristo, hindi ho siya tao. Siya po ay tao at Diyos. Kaya nga po, paano siya mamamagitan sa Diyos, sa pagitan ng Diyos at tao, kung tao lang siya? Yung tao, kaya pa niyang mamagitan. Kaya pa niyang ipamagitan. Kaso pagka yung isip ng Diyos, kung tao lang siya, hindi niya mababasa. Hindi niya masasakyan ang isip ng Diyos. Kaya paano siya magiging representative ng Diyos para sa tao kung tao lang siya? Ang papel ng tagapamagitan, mediator.
no? Para siya ang magre-represent sa panig ng tao sa Diyos. Kaya niyang gawin yon kasi sabi niyo nga, tao siya. Pero yung sa panig naman ng Diyos, mamamagitan siya para sa tao ay imposible na yon. Kasi para mamamagitan siya sa panig ng Diyos para sa tao, kailangan Diyos siya. Kailangan niyang maunawaan yung kaisipan ng Diyos. Eksakto. No? Yan nga po. Kaya po, napakalabo po na sabihin na si Kristo ay tao lang at hindi matibay na batayan yung unang Timoteo 2:5 na ginagamit nila. Ngayon dito tayo ngayon sa isa pang talata na ginamit nila dun sa kanilang programang Ang Pagbubunyag, Sister Sheila. Yung nasa unang Korinto 8:6 na ito'y talagang isa sa mga paboritong talata na mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo para patunayan daw na hindi Diyos si Kristo. Dito po sa unang Korinto 8:6, kapatid na Edgar, ay pinatutunayan ng mga apostol na sa ganang kanila o sa ganang mga tunay na Kristiyano, may isang Diyos lamang ang Ama. Hindi po nila sinabing ang tunay na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Wala pong ganong pagtuturo. Kaya sabi nila, ang Diyos talaga ay Ama lang, hindi kasama yung Anak o ang Espiritu Santo. Pero kung mapapansin niyo mga kaibigan, sa unang pandinig parang tama, Sister Sheila. Pero kung atin pong susundin yung kanilang lohika, lalabas din po mga kaibigan na ang Diyos Ama hindi naman siya Panginoon. Bakit po natin nasabi? Kasi po kung i-analyze po ninyo ang talata, ang sabi sa talata, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama. So sabi nila, kaya ang Diyos lang, yung Ama. Kung itutuloy natin, actually hindi nga nila tinuloy ang pagbasa rito Pero kung itutuloy natin, nabuhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya at isa lamang Panginoon, si Jesucristo. Nasa pamamagitan Niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan Niya. So kung in the same line of argument, mga kaibigan, sinabi ng talata, isang Diyos lamang ang Ama, kaya daw ang Diyos na isa, yung Ama lang. Pero in the same line of argument, sinabi rin po naman ng talata in the same verse na isa lamang ang Panginoon, si Jesucristo. So, ibig pala sabihin, ang Panginoon, si Jesucristo lang, hindi Ama. So, ang Ama pala, ang Diyos Ama sa kanila, hindi siya Panginoon. Kasi sabi rin ng talata, isa lang yung Panginoon, si Kristo. Kaya, I think, hindi ho yun ang intention ng talata. Correct. Nasabihin sa atin na isa lang ang Diyos, yung Ama lang, at si Kristo hindi na Diyos. Kasi nga, kung ganun po ang mangyayari niyan, sabi rin kasi ng talata, isa lang yung Panginoon, si Jesucristo. Di si Kristo lang ang Panginoon. Therefore, yung Ama, hindi Panginoon. Ganun po ang mangyayari niyan. Kaya nga po, hindi siguro nila tinuloy ang pagbasa sa talata. Kasi, alam nila. Correct. Maliban na lang, Brother Ronald, kung bibigyan nila ng ibang definition ang word na Panginoon. Yes. Oo. Yun na lang yung magiging counterfeit nila dun sa talata na yan. Pero malinaw na iisa lang na kinat nila yung talata para sabihin na iisa lamang ang Diyos. Oo, pero mga kaibigan, pag-aralan nating maigi itong talatang ito. Alam po ba ninyo na itong unang Korinto 8:6, ang konteksto nito mga kaibigan, ito yung argumento ni Apostol Pablo para ikumpara na merong yung pagkakaiba ng Diyos sa Biblia, yung Diyos na tunay versus mga Diyos-Diyosan. In fact, ito ay sinipi ni Paul sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Ayon sa isang, babasahin natin itong commentary on the New Testament, Use of the Old Testament by G.K. Bill and D.A. Carson. No? Ito'y commentary sa New Testament, use of the Old Testament. Kasi po, kung inyo pong pag-aaralan ang background ng New Testament, kung mapapansin nyo, ang mga apostol, kagaya ni Pablo at ng ilang mga sumulat ng Biblia, madalas ang pagsipi nila sa Old Testament. So tingnan natin ang sinasabi nitong mga Bible scholars tungkol dito sa background ng unang Korinto 8:6. Ang sabi ho rito, the language of Deuteronomy 6 verse 4, the Lord our God, the Lord is one, governs Paul's wording and argument in chapter 8 verse 5-6. The key words Lord, God, and one are taken from Deuteronomy 6 verse 4. The Lord our God, the Lord is one, in which Lord and God both refers to the deity who is declared to be one. Yan. In this one text, Paul has simultaneously
reaffirmed strict Jewish monotheism and embedded Christ within very definition of that one God, Lord of Israel. So ano pong ibig sabihin nito? Kung mapapansin daw natin itong sinabi ni Pablo, na saganang ating mayroong isang Diyos lamang at mayroon lamang isang Panginoon. Mm-hmm. So, isang verse, may pinakilala siyang isang Diyos at isang Panginoon, na ito po ay echo ng Deuteronomy 6:4, na kung saan, pag binasa natin ng Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Kung mapapansin nyo yung Deuteronomy 6:4, the Lord our God and the Lord our God, the Lord is one. Ginamit doon din yung word na God at yung word Lord na Lord in the same line of do sa verse na yon, mga kaibigan. So sinasabi rito na yun daw language ng Deuteronomy 6:4, yun yung nag-govern sa wording at argument ni Paul. That's why he used 1 Corinthians chapter 8:6. Na lumalabas na instead na ito ay maging kontra sa pagka-Diyos ni Kristo, ay ito pa nga ang nagpapatunay daw na si Kristo ay Diyos kaisa ng Ama. Kasi nga po, kung titignan natin sa Deuteronomy 6:4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Yung word na God nandun, tsaka yung Lord nandun. And this God and Lord is one. Kaya po, nung sinabi ni Pablo sa unang Korinto 8:6 na isa ang Diyos Ama at isang Panginoon Jesucristo, based doon sa thought ng Deuteronomy 6:4, ay ito mismo yung nagpapatunay, sinasabi sa atin ni Pablo, na itong isang Diyos na Ama at itong isang Panginoong si Kristo, sila ay iisang Diyos sa isang pagka-Diyos. Kaya nga ang liwanag the key words, sabi rito, sa binasa natin, the key words, Lord, God, and one are taken from Deuteronomy 6:4. So the Lord and God both refer to the deity who is declared to be one. So hindi magkalaban ang pagka-Diyos ng Ama at pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga ang sabi, in this one text, Paul has simultaneously reaffirmed strict Jewish monotheism and embedded Christ within the very definition of one God. Isinama niya si Kristo doon sa Shema, sa Deuteronomy 6:4 na one Lord, one God. Maliwanag mga kaibigan. Kaya ewan ko kung paano sasagutin ng mga kaibigan nating Iglesia ni Kristo yan. Ngayon dumako tayo dito sa isang talata pa na kanilang paborito. Dito sa Juan 17:1 at 3. Kaya nga nang Panginoong Jesucristo magturo, kapatid na Vic, sino at ilan lamang ang tunay na Diyos na kanyang ipinakilala, at siya ang Panginoong Jesucristo, paano ba siya dapat kilalanin? Ganito po ang napakalinaw na pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po sa Juan 17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay si Jesucristo. Ayon po sa pagtuturo ng ating Panginoong Kristo, ang Ama lamang ang makilalang iisang Diyos na tunay. Hindi ho niya ipinakilalang kanyang sarili na Diyos din. Pero nakalulungkot, kapatid na Vic, yun nga, ang Panginoong Jesucristo, siya ang nagpakilala sa tunay na Diyos. Pero ang nangyari, siya pa yung ginawa at kinilalang Diyos. Hindi po ba, mga kaibigan, ang nagpakilala kung sino ang tunay na Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang ipinakilalang iisang tunay na Diyos, hindi po yung kanyang sarili o ang Espiritu Santo. Hindi po yung tatlong persona ng Trinidad, kundi ang Ama lamang. Yan, paborito to ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo. At pati ng mga iba pa na kagaya ng mga Jehovah's Witness na tumututon sa Trinity. Ang sabi nga naman daw ng talata, John 17:1-3, tumingala si Kristo sa langit, no? Tumingala at ang panalangin niya sa Ama. At ang sabi daw niya sa Ama, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Hindi niya sinabing tayo. Kundi ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwidbagay, si Jesucristo. Kaya ang tanong ng Iglesia ni Kristo dun sa ang pagbubunyag, sino at ilan ba ang tunay na Diyos na pinapakilala ni Kristo? At siya paano ba dapat kilalanin? So ang conclusion therefore, yung Ama lang ang kikilalaning Diyos
At si Kristo, kikilalanin mong sugo lang siya ng Diyos Ama. Hindi siya Diyos. Pero, ganun nga ba ang gustong intensyon ng talata? Okay, para maliwanagan natin, hindi ko kasi tayo pwede mag-conclusion, Sister Sheila, sa isang talata eh. Kung ito lang po sana ang talata sa Juan 17, ay, siguro, tama sila. Tama. Pero, alam nyo, pagka ibinabalang ho natin ang pagbasa sa 5, ay makikita natin na si Kristo, hindi lang siya basta sinugo eh. Ha? Tingnan nyo, dito sa talatang 5, ano po ang papel at kalagayan ni Kristo? Siya ba'y sinugo lang at hindi siya Diyos? Tingnan nga natin, 17:5, ibaba natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ko sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay maging gayon. Sa Verse 24. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon. Sila naman ay dumaong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong iniibig bago natatag ang sanlibutan. Ano po ang sinasabi ng talata? Dito sa pangungusap ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, yun din, yung same na panalangin ni Kristo. Nung sabihin niya sa 1 at 3 na nanalangin siya, Ama, ikaw ang tunay na Diyos at ako'y sinugo. Pag sinara mo na yung Biblia, gaya ng ginagawa ng mga ministro ng Iglesia ni Kristo, entonces, conclusion, yung Ama lang ang Diyos, si Kristo hindi. Pero, bakit sa 5? Kung hindi Diyos si Kristo, bakit ang panalangin ni Kristo ay sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo, ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo, bago ang sanlibutan naging gayon. Anong ibig sabihin nito? Si Kristo, hindi lamang siya tao. Dahil, ang sabi mismo niya, ay luwalhatiin siya ng Ama, kagaya ng kalwalhati ang taglay niya, bago pa likhain ang sanlibutan. Correct. So, tama, si Jesus Christ, bago pa nilikha ang sanlibutan, kasama na siya ng Ama at taglay niya yung kalwalhatian katulad ng Ama. Kaya nga sabi sa 24, Sister Sheila, napakaliwanag, yung panalangin ni Kristo, dun din sa chapter 17, dalangin niya na magkaisa yung mga alagad na ibigay sa akin upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin. Ba't ganyan ang panalangin ni Jesus? Basahin natin muli. Ama, sa 24, yaong mga ibinigay mo sa akin, sino ito? Ito yung mga alagad niya. Yaong mga binigay mo sa akin, ay ibig ko kung saan ako naroon, sila na may dumoong kasama ko. Ibig sabihin, pagka nasa langit siya, gusto rin niyang umakyat tayo sa langit. Bakit? Para makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So, si Kristo pala, mayroon siyang pre-human existence. Nag-exist na buhay na siya bago tatag ang sanlibutan at malulhati siya. No? At sinabi nga ng talata, inibig mo na ako bago matatag ang sanlibutan. So, paano iibigin ng Ama itong si Kristo, sasabihin niya inibig siya ng Ama noon kung hindi naman siya nabuhay noon? Correct. Ngayon, tingnan niyo po, ang Ama ba, kung hindi Diyos si Kristo na malulhati kagaya ng Ama, kung tutusin, sabi ng Ama sa Isaiah 42:8, Sister Sheila, ako ang Panginoon, na siyang aking pangalan. Ang aking kalwalhatian, hindi ko ibibigay sa iba. O ang aking kapuraan sa mga larawang inanyuan. So sabi ng Isaiah 42, hindi ko ibibigay ang kalwalhatian ko sa iba. Kasi Diyos siya, yung kalwalhatian niya, sa Diyos walang katulad Pero dito, sa 17:5, taglay ni Kristo yung kalwalhatian ng Ama. So ibinigay niya, pareho sila ng kalwalhatian ng Ama. Kaya therefore, lumalabas na si Jesus Christ ay Diyos kasama ng Ama sa langit. Bago itatag ang sanlibutan. Hindi lang siya sinugo. Kaya kumpletuhin lang ho natin ang pagbasa para ho maunawaan natin ang buong diwa, ang kasulatan. Kaya lamang sinabi ni Kristo kasi na ang Diyos ang Ama rito, kasama niya dito yung mga alagad Kasi that time, kung sasabihin naman siyang Diyos siya, lalong di siya maintindihan ng alagad. Tao siya nagsasalita, tapos sasabihin niya Diyos siya. Di ba? Okay. Ngayon, tingnan niyo to. Kung atin pong titignan ang sinasabi ng banal na kasulatan, yung diwa ng 17:1-3, Sister Sheila, contextually speaking, sino yung kausap ni Jesus dito sa panalangin? Yung God the Father. Okay. Kung ang tatanungin natin yung Diyos Ama, kasi pag tinanong natin yung Iglesia ni Kristo, ang sagot nila, tao lang si Kristo. Pero kung tatanungin natin yung Diyos Ama, na kinausap ni Kristo sa 17:3, Diyos Ama, sa inyo bang pananaw, si Kristo ba'y tao o Diyos? At tingnan natin. Ito yung sagot ng Ama. Hebreo
1:6 at 8. At nang isinugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Okay. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay makapangyarihan, may katangrungan. Kita mo na. Magaharing may katangrungan. Anong sabi ho ng talata? Napakaliwanag, mga kaibigan. Ha? Sa 6, sabi gano'n isinugo ng Diyos. Kasi sabi sa 17:3, at siyang iyong sinugo. Pero tingnan niyo yung sinugong ito. Sabi ho sa 6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak, so ibig sabihin paano niya isusugo sa sanlibutan kung wala pang Kristo nun? Correct. Kaya ang liwanag ng talata isusugo ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan. So pag sinabi isusugo sa sanlibutan, may time na hindi pa siya nasusugo ang setting nito. Kaya nga isusugo pa sa sanlibutan. Ngayon, kung walang Kristo nun, paano siya isusugo sa sanlibutan? Kaya ano isusugo sa sanlibutan, sinabi niya, anong sabi? Sambahin ng lahat ng mga anghel. Biruin mo, sambahin ng lahat ng mga anghel. Meron man tao na sinasamba ng anghel? Naalala ko tuloy yung sa Quran, nabasa ko yung Quran ng mga kaibigan nating Muslim. Kung paano simulang naging Satanas at Iblis itong si Satan. Ang kwento sa Holy Quran, si Satanas, kaya daw siya umayaw at tumalikod sa Diyos. Kasi, nung sambihin daw ng Diyos, sambahin daw si Adan. Si Adan naman. Si Adan, sambahin ng lahat ng mga anghel. Ngayon, si Satanas daw, tumanggi. Nagsiluhod yung mga anghel, lahat, pero si Satanas tumanggi. Sabi ni Satanas, ba't ako sasamba dyan? Tao lang yan. Mas mataas ako dyan. No? Kaya, mula daw noon, nagrebelde siya. Na kung tutuusin, may katwiran din si Satanas. So, at least si Satanas, alam niya, pag tao hindi sinasamba. Hindi dapat sasambahin. Oo. Ngayon, tingnan niyo mga kaibigan. Kung tao si Kristo, pinasasamba ng mga anghel. Kasi nga, Diyos siya. Kaya nga, ang sabi dito sa 8, ngunit tungkol sa anak, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakilanman. Anong tawag nung ama doon sa kanyang anak? O Diyos. So, pagka tinanong pala natin yung Diyos na dinasalan ni Kristo sa 17:3, Ama, si Kristo ba'y tao lang? O Diyos? Sabi nung ama, O Diyos. Tapos pinasasambangan niya yung anghel. Di po ba mga kaibigan? Ngayon, tanungin naman natin si Juan. Di ba ang sumulat ng Juan 17:3 ay sino? Si Apostol Juan. Apostol Juan, total, ikaw sumulat ng Juan 17:3. At ikaw'y nakarinig mismo nun. Sa iyong unawa, Apostol Juan, ibig ba sabihin nung sabihin ni Kristo na yung Ama yung Diyos, hindi na Diyos si Kristo? Tanungin natin si Juan. Sumulat si Juan dito sa unang Juan 5:20. Makibasa nga, Sister Sheila. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan, si Juan ang sumulat. Ayon pala kay Juan, sabi niya, sabi niya ni Juan dito, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Siya. Sabi nga sa ibang translation, ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So para kay Juan na sumulat noong 17:3, si Jesus pala ay tunay na Diyos din at walang hanggan. Merong kasabihan sa Old Testament, ang patutuo ng dalawang saksi ay nagpapatunay na ang isang bagay ay matibay. Ang patutuo ng Ama, sabi niya, ang anak ay Diyos. Pinasasamba nga niya ang anghel. Ang patutuo ni Juan na sumulat, andun sila Correct. Sila yung mga eyewitness ni Kristo Andun sila, andun yung Ama, andun si Juan. Sabi naman ni Juan, yung anak, siya'y tunay na Diyos din at buhay na walang hanggan. So, sinong paniniwalaan natin? Yung nandun na nakarinig na eyewitness ng dalangin ni Kristo o yung mga iglesia ni Kristo na 1914 lang tinayo? Kaya na ako mag-isip. Ako mas maniniwala ako sa witness ng Ama at Apostol Juan na nandun mismo sa pangyayari kesa sa paliwanag ng mga tao. Ngayon, meron silang sinasabi rito, Sister Sheila, na isa pang argumento na sinabi ni Kristo kaya daw hindi siya kapantay ng Ama. Yung nasa Juan 14:28. Pero, kapatid na Victor, meron sinasabing iba. Ayon sa doktrina nga daw ng Iglesia Katolika at ng iba't ibang sektong protestante tungkol sa Trinidad, yun daw tatlong persona
magkakatulad daw yun eh. Yun daw ay magkakapantay sa kapangyarihan. Kaya di natin maiwasang itanong mismo sa Biblia, ayon sa Panginoong Jesucristo, siya ba ay kapantay ng Ama? Ganito po ang kanyang sagot sa Juan sa 14:28. Ganito ang ating mababasa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mangagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama. Sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Pahayag po ito mismo ng ating Panginoon Kristo, kapatid na Edgar, at saan napansin ng ating mga taga-subaybay yung salita na ginamit dito. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Kaya hindi sila magkakapantay, kapatid na Vic. Opo. Mali yung paniniwala ng Iglesia Katolika na magkapantay daw ang kapangyarihan ng Ama at ng Anak. Ginagamit ko rin dati yan, Sister Sheila, nung ako'y saksi pa. Against din ako sa Trinity. Ayan, sabi sa Juan 14:28, ang Ama ay higit na dakila. ay lalong dakila sa akin. So, paano naging pantay yung Ama at yung Anak? Sinabi ng Anak siya ay mas lalong dakila yung Ama. Tama naman yan. Hindi naman tayo against dito sa sinabi ni Jesus. Tama po, ang Ama, lalong dakila kay Kristo. Kasi nga po, nung nagsasalita si Kristo rito, nagsasalita siya bilang tao. Kaya kahit sinong tanongin nyo, yung Diyos Ama, ikumpara mo nga naman sa pagkatao ni Kristo, dadakila talagang sobra. No? Yung Ama, nagsasalita siya bilang tao. Ngayon, mapapatunayan natin ito sapagkat doon sa binasa natin last time, sa Pilipos 2:6-8, Sister Sheila, tama lang na sabihin ni Kristo na mas dakila ang kanyang Ama sa kanya. Bakit niya sinabi ito, Sister Sheila? Anong ibig sabihin ni Kristo rito? Pakibasa nga natin Pilipos 2:6-8. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay sa kamatayan sa krus. Ayun. Anong ibig sabihin nito, mga kaibigan? Tama, dakila ang Ama kaysa kay Jesus bilang tao. Pero bilang Diyos, pantay siya ng Ama. Correct. Na pag-aralan na natin last time, na si Kristo ay isang persona na may dalawang likas ayon mismo sa patutuo ng Biblia. Kaya pagka sinagot natin yung tanong tungkol kay Kristo, dalawa lagi ang sagot. Bakit si Kristo ay namatay? Bilang tao namatay, pero bilang Diyos hindi. Dalawang sagot Bakit si Kristo ay nagutom? Bilang tao nagutom, pero bilang Diyos hindi siya nagutom. Bakit si Kristo hindi niya alam ang araw ng paghukom? Bilang tao, hindi niya alam, pero bilang Diyos alam niya. Kaya bakit sinabi ni Kristo na dakilang Ama sa kanya? Bilang tao, dakilang Ama, pero bilang Diyos, kapantay. Sabi nga ho ng Pilipos, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling maging kapantay ng Diyos. So, pantay siya bilang Diyos. Pero sabi nga rito, kahilap niyang hinubad ito ang pagiging kapantay ng Diyos at nag-anyong alipin. At nang maging tao si Kristo, nagpakumbaba. Kailan siya nagpakumbaba? Nang maging tao siya. Oo, hindi nung Diyos pa siya. Correct. Kapantay siya nung Diyos Pero nung naging tao, dapat siyang magpakumbaba kasi tao siya. Kaya nung sabihin ni Kristo, ang Ama ay lalong dakila sa akin. Nagpakumbaba kasi siya Correct. Yan, katawan tao. Pero bilang Diyos, sabi mismo ng Pilipos 2:6, kapantay siya ng Diyos. At sa 7, 2 beses nga ako binanggit yung phrase na kapantay siya ng Diyos No? Kaya pantay ang Ama at Anak sa pagka-Diyos, ayon mismo sa konteksto. No? Kaya nga po, kung atin pong babasahin, tingnan nyo itong nasa Juan 14:23 at laktawan natin sa 17. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama. At kami, Papa sa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Sa makatuwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Ni nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Yan ang konteksto ng Juan 14. Sa Juan 14:28, lang binabasa lang palagi ng mga anti-Trinitarians, sabi kasi ni Kristo, ang Ama dakila sa akin.
Siyempre, bilang tao talagang dakilang ama. Pero pagka binaba mo sa 20, tinaas mo sa 23, pantay sila ng ama eh. Paano natin nasabi? Biruin mo, sabi ni Kristo, kung ang sino man umiibig sa akin, no? Ang mga Kristiyano at tumutupad ng aking salita, siya'y iibigin ng aking ama at kami. Sino yung kami? Kasama niya, yung ama, tsaka yung anak. Kami ipapasa kanya at siya'y gagawin naming tahanan. Halimbawa, ikaw, Sister Sheila, inibig mo ang Panginoon sa Kristo, tinupad mong salita ni Kristo, ang pangako sa iyo ng Panginoon, yung ama, tsaka siya, papasa iyo. At sabi nga ni Kristo, ay gagawin ka nilang tahanan. Ngayon, kung tao si Kristo, paano tatahan si Kristo? Ha? Correct. Di ba? Yung Brother Al, yung baby nga, hindi mo mababalik sa hindi mo na mababalik sa sinapupunan. So kung papaano yung ama, pwedeng tumahan sa'yo kasi ang ama hindi siya tao. So si Kristo, hindi siya tao. Hindi lang siya tao. Siya Diyos din. Kasi paano siyang tatahan kasama ng ama sa'yo kung tao lang siya? Correct. Ito pa, Sister Sheila, sa 17, no, sa taas pa. Yung Holy Spirit daw, yung Espiritu ng katotohanan, siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Ang Espiritu Santo, hindi tao, kaya kaya niyang tumahan sa atin. So kung ang Espiritu Santo, yung Ama tumatahan sa atin, at pati yung Anak, Trinity yan. Tatlo yung tumatahan sa atin. Ngayon, kung si Kristo tao, yung Ama Espiritu, Holy Spirit ay Espiritu, dalawa lang dapat ang tumahan sa atin. Kasi yung tao hindi pwedeng magkasya sa atin. Correct. Imagine, ilang bilyon yung tao. Yung Iglesia ni Kristo, sabi natin 1 milyon sa Pilipinas. Paano tatahan si Kristo sa inyo? Kung siya'y tao lang. Ano ho? Ngayon, paano pa natin napatunayan dito sa Juan 14 na pantay sila bilang Diyos? Dito naman sa 8:9. Juan 14 din, 8:9. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon ako'y iyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang Ama? Kita mo na. Paano man sasabing bilang Diyos hindi siya pantay sa Ama? Sabi niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Sabi kasi ni Felipe, pakita mo naman sa amin yung Ama. Di ba? Pero sabi ni Kristo, tagal mo na akong kasama. Ang nakakita sa akin, di mo ba alam, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. So ibig sabihin, paano niya ikukumpara yung sarili niya sa Ama kung hindi siya pantay? Halimbawa, ikaw ba, Sister Sheila, tao ka lang. Masasabi mo ba sa iyong kaibigan, ako, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Masasabi mo ba yun bilang tao? Hindi, syempre. Kahit sinong tao, hindi masasabi yan eh. Ang magsasabi lang nito, yung Diyos talagang kapantay ng Ama. Ito pa, Sister Sheila, sa konteksto rin ng John 14, na pantay si Jesus at ang Ama. John 14, 13 at 14. At ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yun naman aking gagawin, upang ang Ama ay lulhatiin ng anak. Kung ako'y magsisihingi ng anumang sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. Ito, paano mo sasabihin tao lang si Kristo rito, Sister Sheila? Sabi sa John 14:13, 14, anumang inyong hingin sa aking pangalan, yun ang gagawin ko, upang ang Ama ay malulhati sa anak. Kung kayo'y magsihingi ng anuman sa pangalan ko, ibig sabihin manalangin sa akin, kay Kristo, ay yaon ang aking gagawin. Ngayon, kung tao lang si Kristo, paano ka mananalangin sa tao? Correct. So kung ang tao, walang taong nananalangin sa tao. Okay? May tao na ipinapanalangin mo yung tao, pero yung manalangin ka sa tao, ibang usapan na yun. Hindi tao si Kristo. Kasi sabi ni Kristo, pwedeng manalangin sa Kanya. At gagawin naman niya yung ating panalangin sa Kanya. Kaya, pantay ba siya o hindi? Pantay po. Kasi sa Ama nananalangin tayo, sa Anak din nananalangin. Kasi Diyos sila pareho. Ayan. Kaya po, ang problema nga po, nakita natin ngayon sa Iglesia ni Cristo, at sa ibang mga anti-Trinitarian, John 14:28 lang binabasa, ang Ama lalong dakila sa akin. Pero ang dami pala doon sa konteksto na yon ng John 14. Napantay sila bilang Diyos. Sana po maliwanagan ng ating isip sa bagay niyan. Ngayon dito naman tayo, sa kanilang pagtuton sa pagka-Diyos ng Espiritu Santo, Sister Sheila, meron silang argumento dyan eh. Dito sa John 14:26, na ang Espiritu Santo ay hindi daw Diyos. Bakit daw hindi Diyos? Ito yung kanilang binasa, 14:26 ng John. Ang Espiritu Santo, Diyos ba ang Espiritu Santo na sinasabing ikatlong persona ng Diyos at yun nga, Diyos din daw sa kanyang kalagayan? Ano nasa Biblia? Ito po, babasahin natin naman dito sa Juan 14:26. Ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ng Panginoon Kristo. Tatapot ang mga aliw sa makatidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay
at magpapaalaala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Muli ay napakalinaw na itinuturo dito ng ating Panginoong Kristo na ang Espiritu Santo ay isinusugo ng Ama. Isipin ho ninyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. Papayag ba kayo na merong bang Diyos na isinusugo ng kapwa Diyos? So, tingnan natin kung matibay yung kanilang argumento at tama ang kanilang paggamit sa talata. Ngayon, Sister Sheila, kung mapapansin natin, dito sa talatang to, dito nga natin makikita na Espiritu Santo ay Diyos at persona siya. Sa kanila kasi, ang Diyos ay ang Espiritu Santo, hindi persona Kagaya ng Ama at Anak na mayroong will, emotion, at mayroong mind. Okay? Ang Espiritu Santo dito mismo sa John 14:26 ay hindi siya basta puwersa lang or active force. Correct. Kasi kung mapapansin nyo, Sister Sheila, bagaman sinabi ng talata na susuguin ng Espiritu Santo, tingnan nyo, ang sabi ho rito sa 14:26, datapot ang mga ali so makatidbagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala sa inyo ng aking sinabi. Pansinin niyo, ang ginamit na personal pronoun, siya Hindi sinabing ito, no, na impersonal. Pero siya ang magtuturo. Biruin mo, magtuturo pa. So, ito ay gawain ng isang persona. So, kung ang Espiritu ay magtuturo, magpapaalala pa, ay gawain ng persona yon, Sister Sheila. In fact, sa 16:13 nga ito pa yung kompletong gagawin ng Holy Spirit Basahin kaya natin sa English para ma-emphasize natin yung personality ng Holy Spirit. Pakibasa nga sa King James Version, yung John 16:13. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that He shall speak, and He will show you things to come. Ayan, ilang beses, the Spirit of truth, He, hindi sinabing it. It will guide you. Kundi He will guide you, personal pronoun, masculine, into all the truth, and He shall speak of Himself. Nagsasalita. Nagsasalita ito. But whatever He shall hear, nakikinig din, nakakarinig, may tenga. And He shall speak, so may bibig. And He will show you things to come. So, hindi sabihin nila, sinugo lang siya, hindi siya Diyos. Hindi naman nila pinaliwanag, pero wala silang stand na persona ang Espiritu Santo. But dito sa nabasa nating talata sa Biblia, meron siyang isip, meron siyang bibig, may salita, at may isip siya kasi nakakapag-salita siya at nagtuturo. At in fact, Sister Sheila, yung pagsusugo ng Espiritu Santo mismo ng Ama ay patunay nga na isa siyang persona tulad ni Kristo. Dahil para isugo ka ng Ama, kagaya ni Kristo, persona si Kristo. So, ang pagsusugo sa Espiritu ay nagpapatunay na siya ay isang persona. Kaya nga, ang totoo niya, Sister Sheila, ang Holy Spirit ay nalalapastangan, di ba? At alam mo ba na ang Espiritu, dahil siya'y nalalapastangan, alam natin sa Biblia, ang nalalapastangan ay Diyos Anong patunay natin sa Biblia na Diyos ang Espiritu Santo dahil nalalapastangan siya? Anong talata? Basahin natin itong Gawa 5, 3 at 4. Datapot sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinupuspos ni Satanas ang inyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nanatili pa, hindi baga yaoy nanatiling iyong sarili? At nang maipagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsisinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Itong konteksto ay si Ananias at Sapphira na mag-asawa. Hindi sila nagtapat sa pagbibigay ng kanilang napagbentang lupa. Kaya ang sabi ni Pedro, Ananias, ba't ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Sanino kasi nagsinungaling? Espiritu Santo. So itong pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay malaking bagay, kasalanan to. Kasi it means, ang Holy Spirit, hindi siya active force. Siya isang persona. Kaya pwede siyang pagsinungalingan. Kaya, ang sabi dito sa 4, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi saan? Sa Diyos. So, dito ay maliwanag, indirect testimony na ang pinagsinungalingan ni Ananias Sapphira ay Espiritu Santo, ay Diyos. No? Diyos pala. Okay. Ngayon, si Pablo ba? Tanungin naman natin si Apostol Pablo. Para ba kay Apostol Pablo, ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Basahin natin ang 2 Korinto
3:15 hanggang 18 ayon sa Revised Tagalog Popular Version. Hanggang ngayon, may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang mga aklat ni Moises. Ngunit kapag lumapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon, at ang kaluwalhatiang iyan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang sa tayo maging kalarawan niya. Dito, makikita natin mga kaibigan na kinikilala ni Apostol Pablo na ang Espiritu Santo, kasi sabi ni Kristo ay ang Espiritu Santo gagabayan tayo. No? Gagabayan tayo sa katotohanan at sa pag-unawa. Kaya nga ito ay meron siyang ministry na kung tawagin natin illumination. No? Na pag nagbabasa tayo ng Bible, we pray na mag-guide tayo ng Holy Spirit para maunawaan natin ang Bible. Napakaliwanag ho. Sabi rito sa 2 Corinto 3:15-18 na yung mga bumabasa ng kasulatan, sabi rito sa 16, ngunit kapag lumalapit ang tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Naintindihan niya yung kasulatan kasi. Kaya sa 17, ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At ang Espiritu ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong, nagniningning sa atin na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. So, Espiritu Santo, Panginoon na, Diyos pa. No? Kasi, kung tanungin natin ng mga iglesia ni Kristo, okay, napatunayan natin, ang Espiritu Santo pala mayroong damdamin, may isip, at mayroon siyang tinatawag na will. No? Kung hindi siya Diyos, ano siya? Hindi rin naman siya anghel. Hindi naman siya tao. So, anong category natin siya ilalagay? Of course, ito nga sabi ni Pablo, siya yung gumagabay sa atin, ay Diyos pala. Ang Panginoon ay Espiritu Santo. Kaya po, para maliwanagan yung mga kaibigan, hindi porke sinugo, ay hindi nakapantay at hindi na Diyos. Halimbawa, Sister Sheila, utusan ka ng tatay mo, utusan ka ng nanay mo, bumili ka ng suka sa tindahan. Ngayon, pag sumunod ka ba sa nanay mo, sa kanyang utos na bumili ka ng suka sa tindahan, ay nagiging mababa ba yung uri mo ng pagkatao? Hindi. Hindi, no? Pantay ka pa rin bilang tao, human being, sa category sa nanay mo. Pero, kaya mo siya sinunod kasi yun ang katungkulan mo bilang anak. So ang naapektuhan doon sa pagsunod mo sa iyong utos, sa iyong magulang, hindi yung pagkatao mo, hindi yung kalikasan mo, dahil pantay pa rin kayo . Hindi porke sumunod ka sa nanay mo, sa tatay mo, inutusan ka, ay nagiging mababang uring tao ka. Pantay pa rin kayo. Ang naapektuhan, hindi yung kalikasan mo, kundi yung katungkulan mo bilang anak. Iba ho kasi yung katungkulan sa kalikasan. Kaya pag kami nababasa ho tayo sa Biblia na si Kristo ay sinugo, o kaya ang Espiritu ay sinugo, ang naapektuhan ho doon, hindi yung kalikasan nila. Pantay pa rin sila bilang Diyos, kundi ang naapektuhan doon yung katungkulan o yung office ni Kristo. Kaya niya tinutupad, sumusunod sa Ama, kaya siya nagpapasakop sa Ama. Kasi nga sabi nga doon sa Filipos, nagpakababa siya. So katungkulan niya yon bilang tao at anak. Ginagampanan niya yung katungkulan. Pero yung kanyang pagiging Diyos in essence ay pantay siya. Kung papaanong tayo, pag inuutusan ng ating mga magulang, hindi nawawala yung pagiging pantay natin bilang tao sa mga magulang, kundi ang naapektuhan doon yung ating katungkulan, yung pagiging anak natin. Of course, mas mababa tayo sa ganun diwa sa ating mga magulang. Naintindihan niyo po sana yun. No? Ang totoo nga niyan pag atin pong sinabi na tingnan po natin dito sa Juan 15:26, Sister Sheila, no? Tingnan natin kung anong sinasabi pa nila. Sabi kasi nila, hindi rin daw siya pantay sa ating Panginoon. Hesus Kristo, hindi daw siya pantay. Sige nga. Datapot pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbuhat sa Ama, ay siyang magpapatotoo sa akin. Okay, so isusuguin pala siya . Di ba? So sabi nila, ang Espiritu Santo ba at Panginoon Kristo ay magkapantay? Hindi. Si Kristo daw, bagaman tao, ay kaya niya daw isugo ang Espiritu Santo. Kaya hindi daw maaring ang taong si Kristo makapagsugo ng Diyos na Espiritu Santo. So tama ba yung ganong argument? Tama ba yung sinabi nila na hindi maaring ang taong si Kristo ay makapagsugo ng Diyos na Espiritu Santo? Yun nga ang nagpapatunay na Diyos actually si Kristo. Si Kristo, correct. Oo. Kasi sila na rin mismo nagsabi, hindi daw maaring ang taong si Kristo
makapagsugo ng Diyos na Espiritu Santo. Tama yun. Hindi pwede talagang tao magsugo ng Espiritu Santo. Para maging masugo niya Espiritu Santo, dapat Diyos din siya. Yun nga, yung argumento na yun, bumabalik yun sa kanila. Kaya, kung mapapansin din natin, sabi nga doon sa 15:26, yung Espiritu Santo siya din ang magpapatotoo tungkol kay Kristo. At ang totoo niyan, Sister Sheila, ang Espiritu Santo ay nagsusugo rin nagbabawal din at nagsusugo. Sabi nga sa Acts 13 verse 4, sila nga, palibhasa'y sinugo ng Espiritu Santo ay nagsisulong sa Seleucia at buhat doon ay naglalayag hanggang Chipre. Kaya mga kaibigan, ito po muna ang ating ipaglilingkod. Alam niyo, talagang kulang yung isang oras natin. Napakarami pa actually natin sasagutin. So sigurado tayo, Sister Sheila, na meron tong part 5. At tingin ko yun na yung huli. Kasi babanggit tayo ng mga historical. Actually, dapat ihahabol natin tong historical point na kanilang binanggit. Pero nakaprepare na, by next week ay mapapakinggan po ninyo ito. Okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Back to the Scriptures. At subaybayan at abangan nyo po ang ating pong programa next week. Siguro, Sister Sheila, tayo po ay mag-closing prayer na muna, Okay. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po muli. Nakapaglingkod kami sa loob ng isang oras sa mga talata at naliwanagan namin na napakaliwanag ng relasyon mo sa inyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo na kayo Diyos na iisa, ngunit kayo'y tatlo sa persona. Sana, Lord, ay tulungan niyo po ang amin ng mga tagapakinig na lalo nilang maunawaan ang relasyon ito sapagkat napaka-importante nito sa kaligtasan. Hindi pwedeng iligtas kami ng taong Kristo. At naniniwala kami na tama ang Biblia, si Kristo ay tao at Diyos, kaya po kami kayang iligtas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang programa pong Back to the Scriptures ay muli po na nagpapasalamat sa inyo. At sana po, kung nais nyo pong mapanood yung ating mga videos, yung mga past topics natin, ngayon lang kayo nakapakinig, I invite you to open our website, backtothescriptures.org. Ulitin ko po, backtothescriptures.org. Punta kayo sa video section. Makikita nyo po rin yung ating mga previous video at lahat ng mga topics natin nandun. At kung gusto magtanong, meron po tayong question portion doon sa webpage natin, backtothescriptures.org. Ito po muli ang inyong lingkod. Binabati ko pala si Brother Edward ng Malvar. Ang inyong lingkod, Brother Ronald Uvidos. Sister Sheila Torrio po. Bumabati ng isang magandang gabi at God bless you all.